So, ang ginawa namin, we applied for the whole compound. Kaya nakuha natin, sir, yung scam hubs nila na ginagamit. And these are mga tagong buildings po ito, sir, if you will visit the site in Banban. Hindi tama tong datos na to na talagang majority of the employee ay Chinese. Social media influencers using social media platforms. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kailan po ba huling nasuspende yung yung IGL nung sa Bambam? A year, 2 years, 3 years? Nakita ko po na kasi parang 2 beses nagpalit ng pangalan, tama ba? So ilang beses po siyang nasuspende? Yung una po, sir, yung Hongsheng po, maraming beses po siyang nagpasuspinde at isang beses po ay nagpa-cancel po siya. Siguro po mga 2 beses po, sir, na natigil po yung operations. Thank you po, Mr. Chairman. The reason why I asking kasi sa laki ng investment po nila, siguro dapat din tignan ng PAGCOR na sinuspend mo ngayon, then after 2 months may mag-a-apply na bago using the same address. Definitely isa lang yun. Kasi yung investment nila sa building sa Bamban, worth billions of pesos. Unless meron binenta nila ulit. So parang ako dyan, imposibleng iba may-ari nun. Bakit inapprovean ulit na parehas din yung address? Tama po ba yung, kung tama yung analysis ko? Hindi po tama, Congressman Valeriano, po. paliliwanag ko lang. Ang lisensya po ng PAGCOR ay site-specific. Dito po sa Banban, dito po sa Porac, hindi po yun ang address kung saan may lisensya. So, halimbawa po, at ito'y nakita na po ng PAOK ito, ang malaking lupa na 10 hektarya halimbawa, tulad sa Bamban at tulad sa Porac na halos 8 hektarya yata, ang ginagawa po ng aplikante na may lisensya, una sa Bamban, sa malaki pong lupa na yon, ang ina-applyan po nila ay isang maliit na building na nasa kaliwang sulok halimbawa. At pagkatapos, ito pong na-raid na ito ng PAO ay nandito po naman sa malayong lugar and they are, may security fence po sila, may gate po sila at patutunayan niya ng hindi po kami makapapasok doon, maski pulis hindi makapapasok doon. Kaya po, yung kamukha po sa Porac, Congressman Valeriano, yung site po na binigyan ng lisensya ng PAGCOR nung nakarang administrasyon ay hindi po kusan renaid yung 46 buildings. Wala pong lisensya kailanman yung 46 na building na yon. So, pagpapatunay lang po na walang katotohanan na yung raid ng PAOK kasama po ang PNP at kasama ang PAGCOR ay meron pong mga lisensya para dun sa lugar na raid at kung saan nagaganap yung mga nakita nating mga criminal activities. Hindi po, teka muna. Nandito sa kabilang building yung binigyan nyo ng lisensya, pero nahuli nyo yung illegal dito sa kabilang building. Tama ba yung understanding ko? Yusek Gilbert Cruz? Yes, sir. Actually, yung building po, I think that's in one of those buildings, meron 2nd, 3rd, 4th, and 5th building fifth building, fifth floor. Yung po, sir, yung nakaregister sa PAGCOR. But, yun nga, sir, ang ginagawa nito mga magpupugo, sir, they try to deceive yung mga law enforcement agencies kasi ang akala nila, doon lang kami mag-a-apply. So, ang ginawa namin, we applied for the whole compound. Kaya nakuha natin, sir, yung scam hubs nila na ginagamit. And these are mga tagong buildings po ito, sir, if you will visit the site in Banban. Mga ibang buildings po ito, hindi po kasama dun sa sinasabi ni PAGCOR Chair. So, sige po. Kasi ang nakita ko lang kasi, parang same area, 8 hectares, pag-aari ng isang investor, sa building A ang application na suspend, lumipat ng building B, so hindi na natin masusundan. Pero anyway po, okay na yon. Yung pong yung fines and penalties na nakalagay rito, 570, is this in dollars? US dollars po, Congressman. Collected na po ito? Collected na po.
Lahat po. Yes, Congressman. Yung pumasok po na taxes, is this in dollars? Yes. Pesos po yun. Pesos. Pesos po. So 18 billion. Ha? Hindi po. Mga 7 B a year. For this year po, we're projecting 7 billion pesos So po. 2023 is 5.17. Tama po. Opo. Magkano po ba a year yung target ng PAGCOR para sa taxes? Yung dapat pumasok sa inyo? Trillion? Hindi po. Billion po lang yun. Magkano po? Yung estimate, projected. Anong taon po ang tinutukoy nyo, Congressman? Ito po 2024. 7 billion po ang estimate. Entire projected taxes ng PAGCOR, not only in IGL, including the casino and other gaming activities. Magkano po ang projected nyo for 2024? Yung buong operation po ng PAGCOR? Opo. Ang amin pong pinoproject sa taong ito ay gross revenue mga 100 billion pesos po. The reason, Mr. Chairman, kasi tinitignan ko, kung 7, ibig sabihin that's only 7% of the projected income ng mukhang yung economic niya, mukhang hindi balancing yung di ba? I mean, kung ibaban mo na yung pogo sa daming napeperwisyo, mukhang pwede, hindi masyadong masasaktan ng PAGCOR. Besides, bago 2019 po ba nagsimula ang pogo? 2016 po. So, besides ng 2016, nakita ko naman din yung PAGCOR, marami na rin natutulungan at maraming nagawa. So, without pogo, tingin ko, wala masyadong implication. Hindi po ba? Tama po ba ako? Tama po kayo. 7% po ang corresponding medyo percentage. Medyo masasaktan po pang PAGCOR doon kung sakaling mawala yung 7% sa projected income nyo. Anyway, projected income naman ng gobyerno, projected yun, talaga namang mataas yun. Para habulin nyo po, di ba? I mean, kung tatanggalin mo yung 7% sa projected income, masasaktan ba ang PAGCOR? Makaka-apekto ba ng malaki sa economics natin o sa mga infrastructure project na dapat pondohan natin? Ano po sa palagay nyo? Sa PAGCOR po, sa 7 bilyong piso, we cannot discount the fact that 7 billion will mean about 5 million pesos in PAGCOR's return to the contribution to nation building. So, sa akin po, sa hirap ng buhay ngayon, every cent will count. 5 billion is 5 billion that we will flow back to contributions to nation building. So, yun lang po ang aking comment doon sa inyong sila. Last na po, Mr. Chairman, last na. Nakita ko lang dito sa yung number of employees. Kasama dito po yung sa IGL, yung number of employees, Filipino, foreign, in total 66,000. Tama po ba? Yung 31,000 po ay Filipino. Filipino. Halos 1:1 po yun. 35,000 is foreign. Halos sa graph niya po, halos 47% is Filipino. Tama Opo, ba? halos 1:1 po. Halos kalahati. Pero pag nakikita ko pong nang re-raid si Yusek, minsan 200 na Chinese, ang Pilipino, 1, 2. So, gusto ko lang malaman yung kung saan nanggaling tong... Hindi po. Yung rin-raid nga po ni Yusek ay illegal. Whether it is legal or legal, pero, Chairman, pwede rin kitang papuntahin, pwede rin tayong pumunta sa isang legal IGL at papakita ko rin sa'yo na talagang hindi tama tong datos na to, na talagang majority of the employee ay Chinese. Saan mo gusto? Si Yorme. Ang base lang po namin dito. That is 1 to 1. Ako po yung sa mata ko pala, titignan ko. Marami naman pong legal dito. Nakikita ko naman. Ako po yung congressman ng Maynila. Konting abot ko lang ho yan. Nagkalat po ang naglalakad na Chinese Pogo employee sa Pasay, sa Parañaque, Cavite. At kung titignan niyo po yung employee, out of 2,000, baka 1,900 is Chinese. So, saan po nang galing tong tong data na to? That is an official document submitted by the licensees. And in fact, may counter document po yan galing sa DOLE
At ang DOLE po, may nag-i-inspection din dyan. Sige po, siguro, At nagtutugma po, Congressman, nagtutugma po yung numero namin doon sa numero ng DOLE sa So, Mr. Chairman, pwede po ba tayo makahingi nung makaparnis nung sinasabi niyang sa DOLE or para makita rin natin kung tama. Kasi siguro, common knowledge naman to kahit sa lahat ng nandito na yung IGL na employee. Kasi paano ka magtatransact sa China ng computer, hindi naman yung mga Pilipino marunong mag-Chinese. So, parang next to impossible. Anyway, mukhang tapos na yung oras ko. Salamat to, Mr. Chairman. Salamat. Okay, thank you so much. Salamat, Congressman Valeriano. Okay, thank you, Congressman Valeriano. The next interpellator is our good friend, Congressman Ace Barbers. You are now recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll just ask one question, and I would like to ask the chairman to recognize that the balance of my time will be given to Congresswoman Pancho. Just a short question sa PAGCOR. Ano yung legal basis nung special class BPO? Is it in the mandate of PAGCOR? In the charter of PAGCOR? Yung bangketa para sa tao. Because, Madam Attorney, allow me to give my premise first. Kasi kapag inallow natin yung BPO, posibleng maging rason din naman ito na mga anak. Remember, yung cyber crimes as reported by the Philippine National Police, dumami during the time that there was a boom in internet dito sa ating bansa. So my question is, ano po ang legal basis ng PAGCOR in allowing a special class BPO? Okay. So, good. Thank you po for the question, Congressman. So, under the PAGCOR Charter po, the PAGCOR has the authority to regulate all forms of gambling and games of chance in the Philippines. So, the basis po for us to regulate the special class of BPO is that because they are servicing po licensed gaming operators abroad. So they are also involved in the servicing po of the gambling operators licensed abroad, and it is ongoing po inside the Philippine territory. That's why po we also recognize na we can regulate po the activities of these companies. So in other words, itong mga special class BPOs na ito ay hindi ito gaming internet providers or sila ay parang service provider lang dun sa may licensee. Tama po kayo, sir. Ang special class of BPO po, never po din sila dapat humawak ng mga gaming activities na B2C. They are providing business-to-business transactions and activities to gaming operators licensed abroad po. Okay, thank you for that information. Kasi yung kanina, as you reported, na maraming social media influencers using social media platforms that allow betting. Is that correct? Yes, sir. Tama So po. because it is done in social media, like say you mentioned TikTok, Facebook, hindi ba dapat nire-report natin yan so that the Facebook, Meta, or TikTok will take it down so that it will not be allowed anymore, correct? May I answer the question with Yes, the Mr. permission, Chair. Congressman Ma'am? Rini-report po namin. In fact, as I had reported to the Senate, we have statistics here. During the time of my administration, we have reported 7,747 illegal websites or yung mga social media sites to the National Telecommunications Commission. And of that, close to about 74% have been shut down by the respective companies and by the National Telecommunications Commission. If I may, Congressman Barbers, can you kindly submit to us that list Yes. of the 7,000 plus websites and as well those influencers na siguro you have the list of the influencers? The influencers, I'm not sure if we have it right now,
But the 7,747 cases, we have it and we can submit it. Yeah, kanina kasi a while ago, Attorney Fernandez mentioned it, yung influencers and the website. Submit to us para at least we can coordinate with the BIR and also the ICT, no? Para we can take action on those people. Go ahead, Congressman Barbers. Opo. Actually, yun lang ang question ko, Mr. Chair. I know you're very much interested sa mga influencers. But following your thought, Mr. Chair, as I promised earlier, I will yield the balance of my time to Congresswoman Pancho. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, Congresswoman Honorable Pancho, you Barbers. are now recognized. Thank you. To Attorney Jess Fernandez, ma'am. Opo. Kasi kanina natanong po ni Honorable Franz Castro na yung violation kung bakit nagkakaroon po ng fines and penalties. Then sabi niyo po ay dahil lamang dun sa number of cellphone na ginagamit. Pero ma'am, you were able to monitor that. Pero bakit yung mga malalaking illegal activities like kidnapping, prostitution, ay hindi niyo po yata napansin? Congresswoman Pancho, if Opo. I may answer your Opo. question. Good afternoon po, Mr. Chair. You're referring to the illegals. Yes, They are yes, not licensees of PAGCOR anymore. And they're doing all this illegal work without the license of PAGCOR. So we do not have any authority to monitor them anymore. Wala po silang lisensya, Congresswoman Pancho. Sir, o nga po, pero sinabi niyo rin po kanina na yung Metro Manila ay namomonitor nyo, pero doon sa province, humingi pa po kayo ng diskargo na pasensya na hindi nga ninyo nabigyan na notice. So, what does it mean? Manila lang po ba? Pero po sa provinces, wala na po? I want to make this clear. If you're referring to the Bamban or the Porac where the Opo. videos were taken, they are not PAGCOR licensees. So how can we monitor a company that is not a PAGCOR licensee? We only have jurisdiction over those that are licensees of PAGCOR. It was made clear by PAO that they are not licensees anymore. Paano po mahuhuli po yung mga illegal na ganun? Kasi pag permit, ihingi po sa inyo, pero pagka ganun po may illegal activities, sino po ba ang responsible for that? No, that is the reason why we furnish the PNP. We furnish the law enforcement agencies copies of the list of companies that have already been deemed canceled. Because, Congresswoman Pancho, I wish to inform you, PAGCOR does not have any police powers. So, kami po ay nakikipag-ugnayan lang sa mga otoridad natin. Kami po ay nagre-report sa kanila na meron ditong mga illegal activities. Ngayon, meron lang po kayong binanggit kanina na minomonitor namin ng mga cellphone. Opo. Ang ibig sabihin po nun, sa bawat workstation po ng isang customer service agent, pag nakita po ng PAGCOR na marami pong cellphone ang ginagamit doon, nakalalamang na po yun na may kalukuhan. Sapagkat dyan nga, baka dapat ipaliwanag din ni Yusek Gilbert Cruz, tulad ng pagpapaliwanag niya kahapon, ang criminal activities po is happening because of the use of many of these cell phones and SIM cards. So, yung sinasabi nyo kanina, bakit minomonitor nyo yung mga cellphone? Ang ibig sabihin po, kung may workstation dito ngayon, halimbawa, may isang nakaupo na either Filipino or foreigner na nag-i-interact sa kanyang kliyente, hindi po siya dapat magkaroon dito ng 8-10 cellphone. Dahil ang ibig sabihin po nun, may ginagawa na po silang hindi karapat-dapat. Mr. Chair, thank you po sa explanation nyo. So, ibig sabihin po, Chair, ang lumalabas ito, may kapabayaan sa PNP na po ba? Hindi ko po sinasabi may kababayan sila dahil kami po Kasi, dinuloy po yung operation po kami po nagsasama-sama. PAOK, PAGCOR, katulong din sa pagbibigay ng impormasyon. Nandiyan po ang PNP, nandiyan po ang NBI. Hindi, ang naging problema nga po nung nagkaganito, parang hindi na po malaman kung sino po ang responsable para po
Mr. Chairman, Anyway, konti lang po related. Opo, lang. opo. Opo. Okay lang po. Yes, okay po. Ang tanong ko kanina dan kasi po doon sa Bamban, nagsimula siya sa legal. So nabigyan din siya ng permit. Along the way, since buhay pa yung permit niya sa LGU, nasuspend din bigla yung license niya ng IGL. Opo. Ang tanong ko kung na-inform ba yung LGU, ang explanation ni Chairman kanina, hindi raw na-inform. So nanggaling po yung sa legal bago maging illegal. Yun po yung ibig namin sabihin. So hindi talaga na-monitor dahil hindi rin na-monitor ng LGU dahil ang understanding ng LGU, wala nagsabi sa kanila na suspended na yung IGL. Yun po yung understanding ko kanina sa explanation ni Chairman. So talaga pong, ibig sabihin, from legal to illegal, lahat naman po halos ng IGL, nagsimula sa legal, papunta sa illegal. Kaya tamang dapat lang na monitor ng PAGCOR. Walang tama o maling sagot. Tsaka ano po, ang clarification lang po, Honorable Valeriano, wala pong pwede maging land conversion dun sa Bamban kasi along the highway siya, commercial siya eh. At the back of that, nandun po yung establishment ng Pogo. So walang may involve na land conversion pa po doon. So sino po kaya talaga ang pwedeng mag-monitor talaga pagka may mga illegal po na ganyan? Are you directing your query, Yes, it's Congresswoman Pancho? Responsible for that. So who want to answer, PNP or General Leo? Francisco. Mr. Chair, for the part of the PNP, we are in constant coordination with our PAOK, with the PAGCOR, and we need to build a case with regards to this illegal IGL. If there is no complaint, our local PNP cannot act alone. So we need a complainant so that appropriate action will be done by the Philippine National Police. Did that satisfy the query of Congresswoman Pancho? You still have the So floor. hindi po talaga mamamonitor hanggat walang nagre-reklamo. So continue lang sa illegal activities. Is that what you mean, sir? Claro. Recto. Mr. Chair, there is that intelligence build-up that we are doing, including PAGCOR, including PAOK. And that's why we have raids of these big scam hubs. And it is on the data that we are doing something about it, Mr. Chair. Okay. Thank you. Are you done, Congresswoman Pancho? Or Sa Senado naman, bakit? Kasi Did that po, di ba satisfy dapat, alert tayo palagi? Hindi tayo dapat mag-intay ng reklamo? Hindi ba dapat advance tayo sa national security of our country? Di ba? likely you need to ask the national security NSA. Have we invited the NSA? Hello, sir. Yes. Good afternoon, sir. In relation to what the good Congresswoman was asking a while ago, it is about the intelligence work of the national government in abating this kind of criminal activities. Kasi And since your agency deals with the intel work, do you have some information, advanced information on the illegal activities of this license Pogos? Thank you, sir. Attorney excuse Alan. kasi Yes, sir. Attorney Alan Ray, sir. Excuse me lang po Yes. Kasi maliwanag po yung sinasabi sa atin ni Chairman Tengu eh. Wala silang police power eh. So, hintay ba natin may sumabog pa, ma-infiltrate tayo lahat bago tayo kumilos gumalaw? Sagutin na lang ng national security yung tinatawag ng mga with regards to this ganitong mga illegal activities. Meron kayong mga kasi alam naman natin to last year pa. Naiintindihan na natin yung storya eh. So yung mga intel work that has been done by your office. Thank you, sir. Attorney Alan Ray Armina, sir. My principal is having an emergency meeting right now. But as of this time, sir, as to the mandate of National Security Council Secretariat, we're just collecting data
collecting data to be submitted to the National Council proper, sir. So that is the mandate of NSC right now, sir. O sige, gawin na lang natin medyo localize. Kasi pag, like for example, kayo, Intel kayo, dapat alam nyo yan. PNP, meron din tayo tinatawag na Intel Fund, di ba? Sa bawat station natin, meron tayo. So, but I know the meager budget of the PNP. The different mayors have also the Intel Fund. Andito si Mayor, anong pangalan ni Mayor? Kapil. We will be asking Mayor Kapil. Mayor Kapil, with the indulgence of Congresswoman Pancho, meron kayong mga tinatawag na Intel Fund. Di ba? Siyempre, yung intelligence fund natin, ginagamit natin yan sa pag-monitor ng ating buong bayan. Magkano Intel Fund ng PORAC? Sa amin po sa LGU ng PORAC, wala po kaming nakalat na Intel funds po. Anong wala? Mayor, meron ka intelligence fund? Yes. Mr. Intelligence fund mo? Mr. Chairman, wala po kaming nakalat sa LGU. No, I mean, how much is your intelligence fund? Yes, Mr. Chairman. We can provide you our yearly budget na wala po kaming Intel We are funds. investigating this matter, no, and all the different LGUs, meron tayong ginagamit na Intel Fund, and these are being liquidated as well somehow, no, di ba? Oo, meron yung tinatawag na hindi, of course, meron kayong POPs plan, POP. Yes, we'll submit our budget so that we can... Asking you, doon sa POPs plan mo, kasi meron kang napakalaking establishment dyan, 7 na, ilang hektarya ba yung sa inyo? 8 hectares. And having a 8 hectares establishments, no? Composed of different establishments. Of course, ang hirap mong hindi bigyan ng POP plan. Kailangan lagyan mo ng planning for na nanggagaling sa intelligence fund mo or yung confidential fund. Ang tanong namin sa iyo, hindi mo sinasagot yung tanong namin kung magkano yung confidential funds mo. Magkano ngayon ang pondo ng PORAC? This year, 750 million po yung... 750 million. And how much will that be? 5%? Tama? 5% or ilan ba? Ito, magkano confidential fund mo? Yung mayor ka? Yes. Yes. Ito na lang tanong, Mayor. Magkano POPs plan mo? We have 2.8 million, Your Honor. 2.8 million. Okay, so ito lang ang Intel Fund. Okay, so doon sa Intel Fund that you have, no, medyo meron kang report regarding doon sa nangyayaring illegal activities doon sa loob ng compound? Your Honor, before I answer your question, can I, with your indulgence, can I read first my opening statement? Mayor, ano lang naman, simple na naman tanong namin. We will not, medyo marami pa po tayong pag-uusapan. Actually, we're not focusing on the PORAC issue, but kapag may mga napag-uusapan lang na some issue that relates to the city mayors or mayors, tatanong lang namin yung natin, no? So yun lang naman gusto naming malaman kung kasi being a mayor myself, and my co-chair, syempre kami kapag may mga malalaking mga establishment, doon namin pinopokus yung aming yung aming plano lalo na kapag yung mga intel work na ibinibigay namin sa kapulisan. Minimiting ko yung mga pulis, o sige, o yung Intel Fund natin, dito ka mag-focus kasi establishment to, malaki to, New Valley to. Kailangan dito, protektado natin yung mga business interest natin. So, ikaw, ganun ka din. Kasi nga, nag-establish ka ng 8 hektarya na ganun kalaki yung negosyo na nilalagay mo doon. You have to protect that. So, ano yung Intel or plano na ginawa mo para maproteksyonan mo yung interest ng gobyerno at noong establishment? From the we have 200,000 confidential funds, Your Honor. What again? 200,000 confidential funds. Okay. Doon sa 200,000 intelligence fund that na confidential fund na ginamit mo, so were you able to gather information about the
the entry and the exit of those different foreigners entering the establishment? Kasi sa 200,000, kung ilalagay mo mga CCTV, makikita mo na yan. Kung sino-sino pumapasok, bakit marami pumapasok dito ng mga iba't ibang mga ano, di ba? So, were you able to do that? Actually, we rely on the PNP, Your Honor, with regards to their You rely with intelligence. ng PNP? Yes, Your Honor. Basically kasi General Leo Francisco, no, the PNP also rely with the LGU because of the meager budget. That's the reality. That's the reality. Richard Gomez is a former mayor. My friend is a former mayor. I am a former mayor. And you are the former mayor. Nagre-rely tayo sa PNP. Mayor Kapil. Yes. Hindi tayo, actually tayo pa nga nagbibigay sa kanila eh. Di ba? Kasi yung intel work ng ating mga PNP talagang yung meager budget that they have. Di ba? You know that. You are a mayor. Yes, Your Honor. Di ba? Opo. Anyway, balik na po tayo sa That's all, Mr. Chair. Opo. Are you done, Opo. Congressman Pancho? So we'll be proceeding to the next interpellator. Oh, sige, Co-Chair. Mayor, usually aware tayo pag malalaki investment eh. Marami ba malalaking investment sa bayan mo? Meron din po ang Ayala nasa amin po sa Porac. Ang alin po? Ang Ayala. Ayala. Robinson na rin po. Oh, di ba pag nagpatayo sila, pinai-inspect nyo? Yes, Your Honor. Kailangan ng clearance sa inyo, kailangan ng permit sa inyo. Opo, Your Honor. Then, pag natapos, papapasukin mo yung assessor. Yes, Your Honor. Para i-assess kung magkano ang kukubrahin nyo every year para kasi ma-assess yung mga buildings na itatayo eh. Yes, Your Honor. Di ba? So magre-report yan. Hindi pwedeng walang report yan. Kaya alam natin. Ang sabi kanina, ayon sa pagkakaintindi ko, pakitama ako kung mali. Nagbigay ng license ang PAGCOR. It just so happen na itinayo sa ibang lugar. Hindi dun sa lugar na naka-indicate dun sa license na binigay ng PAGCOR. Doon daw itinayo yung 8-hectare hub. Am I correct? As far as we know, Your Honor, the whole 8 hectares po yung kasama po sa license nila na ibinigay sa... Sabi po kasi sa ibang lugar tinayo eh. Kaya hindi nga na-monitor. Akala nila all the while na andun sila sa original location na application nila na indicated sa license. Hindi po kasi indicated sa license yung area kung saan nag-ooperate po yung POGA po. Wala pala kayong idea kung saan sila magtatayo. Yeah. We have a copy here of the license. Kasi ini-establish ko lang kung sino talaga ang mas mali, anong ahensya o anong ng gobyerno eh. Opo, wala pong site specific kasi kahit yun sa license, Your Honor. Sa rules mismo po, walang nakalagay po doon. I see. Thank you. Yes, bago ko lang ibalik. Yes, PAGCOR. Sir, if I may just clarify, sir, meron pong nakalagay po na address dun po sa license namin, which is the Thai Court po, Thai Royal Court, Pulong Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga. And also, in the applications po that was submitted to us by the company in 2020, in-apply lang po nila is nasa 3,000 square meters lang po. So impossible po talaga na makover po namin yung 8 hectares of property kung saan po nakatayo ang 46 buildings. Ever since po, hindi po yun nadagdagan. And also, it's very clear po sa regulations po ng PAGCOR na site-specific po talaga ang lisensya namin. Hindi po kami pwedeng maglisensya ng general lang po. And meron po sa kasalukuyan na regulations, meron din pong tinatawag na hub. So sa hub po, yun po yung malaki po talaga at wala po kaming lisensyadong hub po doon po sa Porac, Pampanga. So I just want to emphasize that. Yeah, Mayor. Naka-indicate pala sa license yung specific address.